Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa Masin Watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang nila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Issue kag iban pa. Lunes nga edisyon, Nobyembre 24, 2025. Sa ngalan sa inyo regular anchorman JP Hervas, inyong inyo alagad Joseph Paul Noblesa tarong sa ululupod kita subong nga aga diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Kabiyanan sa sining mga tinion, ongoing ang press conference nanday DILG Secretary John Vic Remulla, Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, DOJ Acting Secretary Frederick Vida, kag PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, kag NBI Officer in Charge Attorney Angelito Magno. Ang topiko sa prasko nila ining mga kinapasikaan sang kaso may kang tanan sa flood control project amo niyang ginahulat-hulat gid sa aton nga mga kauturan na dapat mapasakaan na dapat manabat ining mga nagtaban sang pondo sang gobyerno para kung tani sa aton nga mga pumuluyo. Kapakigangot makita karon sa pag-asa katanan sa lakat sang panahon yung mga napaidalom na sa signal number 1 ang isla sang Panay. Paluntang latest ni ano ba lang i-expect sang aton nga mga kauturan, mas magabaskog pa bala ang bagyo. Ganoon naman ang mga pagpanganda sa Office of Civil Defense. Subong man nga adlaw ang simultaneous may earthquake drill man dito, no? May ang senaryo kung di kita magsala paano mag-respond kung may tsunami nga matabo sa isa ka lugar, part sang pagpanghanda sa Office of Civil Defense. Tingwan tang labuton karon si Office of Civil Defense spokesperson si Ma'am Tina Ilustre Mayor. Samtang Island Barangay sa Ahoy kag Carles, Iloilo. Indeklara na nga rabies free. Kontan detalye sa report ni Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan, mayong hapon. Po, maayong aga nalabot sa pinaka-island barangay sa munisipalidad sang Ahoy kag Carles, Iloilo ang rabies-free status. Ini matapos nga tinaghiwat ang aton nga Regional Rabies Technical Working Group o kon PWG sang on-site national evaluation sa barangay Pantalan na Bayi, Ahoy, Iloilo kag mga barangay sa Binulwangan Group of Islands sa Carles. Kag nakita polno nga tinalabot sa mga island barangay naton ang mga criteria or ang criteria para maging rabies free. Laki po sa naghiwat sang on-site sub-national evaluation ang aton nga mga representante gikan sa Department of Health,
Department of Agriculture, Provincial Health Office kag Provincial Veterinary Office. Gimpahayag diri po no sang aton yung Iloilo Provincial Health Office nga maid-id po kag hindi basta-basta o hindi madali-dali no ang pag-declare no or antes ma-declare ang isa nga barangay bilang rabies free. So according sa aton nga Provincial Health Office, gin-review sang aton nga TWG team ang rabies prevention kag control efforts sa mga barangay lakip diri po no. Ginlantaw kung bala aktibo ang mga barangay rabies control committees, gin-verify man ang dog vaccination records kag coverage, pag-evaluate sang active surveillance systems pareho sang human kag animal rabies, kag ang pag-review sang community awareness kag education initiatives. Ginlantaw man po sang ato nga TWG team ang integration no sang rabies prevention lessons sa aton nga mga bulatuhan kag ginpasiguro ang availability sang essential supplies kag logistics para nga mapadayon or magsigi-sige no ang pagpatuman sang aton nga rabies free. So sa interview or sa pahayag diri po no sa mensahe nga ginpadala sa aton ni Dr. Ronnie Labis ang head sang Health Service Delivery Division, ginpahayag niya po apat ini ka barangay sa Binulwangan Group of Islands, Carles, ang gin-declare no nga rabies free and one sa barangay Pantalan na Bayi Ahoy. So for a total of 4 ini Paul nga island barangays. Yugid yan no nga madeklara nga rabies free para nga aton mga kauturan dira bra hindi magkabalaka kun Yes. kaso gid man abi may mga ido dira nga ti maka ano sa ila pailayo man iti syempre hindi malikawan ang mga ido niya lagaw-lagaw gid na iya eh. Yes. Kung makagat sila hindi sila magkabalaka kay may mga agin sunod nga proseso ang aton mga barangay para nga ti mangin na rabies free na. Yes, kaga istrikta ini po no ang for example kung may dalon bing ido dira no sa isa ka barangay so ginalantaw man ini ang vaccination ako ng history no sang ini nga ido kay ti base bala makaimpon kag makakuha bala sang rabies free status ang aton nga mga barangay. So amo ini siya no ang pila sa mga natuduman naton nga gina-explain no every time nga ma-declare ang isa ka barangay bilang rabies free kag manami po kiti ma-ensure naton nga ti ang mga kabataan naton or kita man every time nga magwa kita sa balay naton papasiguro naton nga ti ang mga ido dira iya rabies free kumbaga ini sila Paul. Kag dapat stricto ang mga barangay officials dira nung LGU sa pag-implement sina. Kasi kung patumbayaan na nila kanugon man ang nangin efforts nila yan no para nga ma-declare nga rabies-free ang ilang lugar. Yes. Kag basi mag-wonder ang aton nga mga kauturan nga ara ang Department of Agriculture kiti kinahanglan for example abi na dumduman naton Paul no nga kung ang isa ka lugar may suspected Paul or ang ido no suspected nga may rabies kumbaga ang sample ini ginapadala abi no sa central office ng aton man nga Department of Agriculture kag ginalantaw kung bala ini no ang sample sang laway may ara sang rabies o kung wala. So that's why nga ti ang isa man sa mga miyembro sang aton nga technical working group is ang aton nga Department of Agriculture. Yan ano ang gina-campaign no ano ginahimo sang Iloilo Provincial Health Office. Yes. Sa mga lugar abi nga ti kinanglan pagidya nila nga tutukan ining kampanya kontra rabies. Yes. May nakita-kita po sa mga nagliligan no nga nagahiwat ini sila sang mga consultation sa aton no nga mga barangay kag prior po sa sinino nga pagbisita man sa aton nga technical working group may ara ini kumbaga nga validation within sa aton nga Iloilo Provincial Health Office para nga ti pag-abot sa review no sang technical working group madasig bala no ang paghatag sa mga documents kumbaga may ara sang technical assistance nga ginahatag no ang aton nga Iloilo Provincial Health Office kag may ara po nga ginahiwat nga mga vaccination ang aton man nga Iloilo Provincial Veterinaries Office no para sa aton nga mga hinuptan sa ido o kon sa kuring man. Okay. Yan madam ugid nga salamat. Balita gikan sa Iloilo Provincial Capital para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madam ugid nga salamat Marian Grace Aranyata sa report Island Barangays sa Ahoy kag Carles Iloilo gindeklara nga rabies free. Lan mo kabudlay ni no ang mga lugar nga ni kundi mo matagaan sa Talupangod ng mga barangay nga ti damo ido tapos damo wala na pa injekan. Di karon maglagaw na dira sa inyong dalan sa barangay may makagat. Di amo ni mahalitan gid sang rabies kag balan mo hassle gid dinhi sa tawo nga makagat sang rabies kay nga kasang ido nga may rabies. Bala mo do pila na ka injection no?
tagtatlo, apat. Tapos subong ang may mga facility nga ti kung sa private ka ti mahal-mahal, no? Pero para nga makalibre ikaw or makabulu barato sa mga government hospitals gid kamo kanto. Pero ti kadamo sa mga pasyente man nga gina-cater dan nila. Pinsaran nyo bla. Kung sa inyo simple nga pamaagi, sa inyo barangay maka-implement kamo no sang mga measures para nga ti mangin rabies free kamo mas maayo kay makabuligid kamo sa Iloilo Provincial Health Office. Radyo Pilipinas. May kita naghambal nga hindi kamo magsagod na lang sang mga ido para nga likaw kamo. Mangin responsable lang kamo nga pet owners. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Iti balan mo hindi basta-basta ang halit sang rabies. Kung mapabayaan, for example, nakagat ka o tapos way ka nagpa-inject, so tingala ka lang dugay-dugay o ano ka na. Ang mga symptoms na daan sina, dugay-dugay way ka lang kabalo o lala na, sa suli mo, patay ka na lang. So amo nang mga ginalikawan natin. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Dapat responsable gid kamo kay balan nyo inyo na hinuptanan for example ang isa gid sina nga ginareklamo man aside lang sa rabies isa nga ginareklamo gid sang mga dira sa mga barangay no nang ido nila kung kung aga ginapagwa nila ginapagwa nila para nga wala nyo magpamuhin. Pero ang mabudlay sina, kay mamuhin ng ido, dira tubang balay sa iban. Na-experience nyo na. Publiko. Kay kami sa barangay namon, experience kin namon na. Tigin saway lang namon, call lang namon ng atensyon sang tag-iya. Sa saulitin man siya, nangita man siya sa paagi, nga hindi man makapang perwisyo sa iban. Miserable, may bisita ka dira ay masulod sa imog saran tingala kagagap-gapin ng tabon sila sang ilong nila. Ano tong baho man ano mo na nga bagay, why kita gahambal nga hindi ka mo magsagot. Ang aton lang yamang responsable ka mo sa inyo ng mga pets. Kasi ang iban, balan mong iban hindi man niya komportable magsagot mo. Ang iban hindi man niya komportable. Dapat maging sensitive kita. Pero kita mismo nga hindi man niya hilig sa mga pets, maging sensitive man kita sa ila. Baga two-way Hindi pwedeng sila lang ng mga pet owners. Dapat pati komunidad, i-insindihon nyo man kung may mga bagay ba lang ang kinangalan kayo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. This time, konta ang report ni Janelle Baclay sa sining mga panugyan sang DOLE sa pag-implement sang panibag-ong wage increase. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. El Mayungagan. Oliwat naging pahanumdom sa aton ni DOLE Region 6 ang mga employer kag mga kumpanya diri sa may Western Visayas nga insigida nga ipatuman iningin panaog nga wage order sang palatapan nga nagapasaka sa minimum wage o konsweldo sa mga mamumugon sa 37 pesos as approved sa aton sini nga RTWPB. Suno kay DOLE 6 Director Rodriguez nga hindi malipod nga sang November 19 ginpapanaog ining wage order. Pero may nagkalain-lain ng mga schedule sa payroll ang mga kumpanya. So hindi na insigida magdululungan ang implementasyon sini. Pero ginklaro sang DOLE nga ang increase sa sweldo kag ang retroactive payment sini dapat na mangagsugod sa adlaw sang ginpapanaog ining saka sa aton sini nga sweldo sa mamumugon. Dapat man nga ilakip kay Director Rodriguez sa competition sang 13th month bonus ang mga adjustments dugang pa sang DOLE kag mahimo nga magapangatubang sang penalidad ang mga hindi mag-comply nga employer kag kung mayara gid man sa mga magreklamo limbo may mga workers nga gintanaw nila ila payroll kag daw wala
nagdugang, no? O kung wala sang pathag ang mga kumpanya sa dason pa nila yang mga binulan i-implement, violation ina. So no, sa aton sini nga Department of Labor, kag ang matabo dira nga kung may report ni sila nga mabaton, padalaan nila na sa compliance order. So hindi man totally nga i-penalize ka mo diyon or siradhan ka mo or may mga fines nga i-implement diyon, kundi tawgon lang, i-call lang ang attention sang sining mga employer o kung kumpanya kag ipa-explain kung nga wala ina ginsunod, no, ina nga order. So sa susuwong sa datos sa aton siniya nga DOLE, ang minimum wage sa riyon yara na sa 550 pesos from 513 pesos sa Regligad. So diri na ni mabase diri sa may rehiyon sa mga may masobra pulo ka empleyado. Sa mga less than 10 workers from 485, ang mangin basic nila, ang minimum wage, 525 pesos na. Kag sa bahin sang agriculture sector, yara na ini sa 520 pesos. Sa bahin naman sang mga kasambahay o kung domestic workers from 6,000 pesos per month, ay ang approved diri sa DOLE is yara na sa 6,500 pesos. Damo ga pamangkot kag confused Paul, kay kung bala ang Negros Island region maga-adapt sa sining minimum wage order, kay nag-separate na sila. Amo nang pamangkot kung nga nagpatawag presscon ang DOLE Region 6. So no, kay Director Rodriguez nga dapat nga mag-comply sa gyapon o kung sakop sa gyapon ng NIR sa sining wage order. Okay. Hindi sila exempted. Nga masiling ati dito lang na sa Western Visayas, diri sa NIR, hindi kita covered. Ginklaro sang DOLE nga sakop sa gyapon sang wage increase ang Negros Island region as part sang sining papanaog nga wage order. So may mga nagpadalaman sang sang mga petisyon, ang iban nga may ara sing sugarcane company o kon Federation of the mga sugarcane industry nga nagpadala petisyon ngati kung pwede siguro nila ini ma-delay ana ang implementation or amo sina. Okay. Pero suno sa DOLE nga ti automatic na ina approve na ina ang implementation, dapat sundon ina, no, bisan pa dito sa may bayan sang Negros Island region, Paul. Nel, ang luyag naton may baluan kiti may panugyan ang DOLE nga dapat magsunod gid, no, ang mga employers sa bag-o nga wage increase. Ano ang matabo sa mga hindi mag-comply? For example, Binel, ako no, nagreklamo ako sa DOLE. Anong i-expect sang aton nga mga kauturan ngati why na implement abi sa mga kompanya, sa mga business establishments? So sunod kay Director Rodriguez nga ang matabo sina kay hindi man tanan makadtuan gid nila, no, encourage nila ang mga nagareklamo nga magkadto sa ila talatapan. Okay. Ang tanan nga platform, contact number, suportahan sang ebidensya kung may mga payroll dira. Okay. Kag of course official testimony, hindi pwede nga Storya lang daw parehos ang bomb threat bla, no? I-send sa mo sina aktuhan nila ina. Pero seryoso sila sa papanaog sang compliance order sa isa ka specific na kumpanya. If identified sila nga wala sila naga-implement sini, kay mabugat ina nga penalidad kung madakpan sila nga wala sila naga-comply, no, sa siniya nga order. So ang matabo dira kung may reklamo, okay, i-issuehan sila sa compliance order nga naga-urge sila nga i-implement nyo na ang ina nga order. So ang compliance order halin sa DOLE i-submit na, no, kung paano ginasubmit ang warrant of arrest sa bahin sa aton siniya nga kapulisan o kung may mga kaso dira. Do mo sina matabo una tawgon ka lang siguro i-explain nga wala mo naging implement. Okay. Halimbawa Marso na, Pebrero na, wala gyapon nag-appear sa payroll ang increase. Ano ang rason? Tingbon nyo balay na. Kaya ang importante sa DOLE na ang retroactive payment hindi lang pagkalimtan. If ever gid man nga daw delay ang implementation subong or tingbon tabi sa January na lang. Okay. Kumbaga ang retroactive ihatag mo na in full, starting ang counting sina is from November 19. Okay. Insakto na mayo man beneficial man ina sa aton nga mga mamumugon kuning kaso nga amo sina. Pero dapat lang sila ay monitor nilang ilang payroll para nga may basihan sila kung magreklamo sila. Kung may delay gid man,
kung nako sa ila, hulat-hulat lang na yung gamay, kundo naglabot na binulan, ano lang nila, sakto tong hambal mo, puno nilang ebidensya, para nga may basihan ba lang, okay? Kung sila, i-call nila ang atensyon sa company or business establishment. May mga HR in ang department ang nagka-cater sina. So ang mga empleyado, may mga dialogues man ina, healthy man na ang relationship da kay ti. Kung tanaw naton tanan nga mga hinaing sa mga empleyado, may ara ina iya sang in-house nga HR nga aton sini nga mga company. Kung may reklamo sila, halimbawa, ma'am, tiyan ni nga wala pa ni mag-reflect sa amo sini. So kung ma-explain inagawa sa kumpanya sila, halimbawa by January, tingbo naton ina or may specific sila nga explanation, pero kung lipat-lipat nga lain naman na yan. Lain na pero lain man ang empleyado nga once nga makabati, kung di nila pag-verify bala, masiling nga wala nyo nag-implement, dayon sila, ma-class na sila, magulpiada na sila. So lain man na, dapat panilagan nila ang span, pamatian nila ang paathag sang HR kay wage order ina pwede nila ina magamit nga proof nga ma'am amuni may wage order kita nung impact sini sa aton sa nota ini mabaton hindi man na ura-urada nga madala mo dayon sa pagdala sang placard sa gwa sang imo sige nga ginaobrahan kag mag-rally kada abi kag maka-violate ka sang rules dira so in case nga magtawhay kag smooth ang communication, base mo pa ng rason kung nga mag-lead sa kinasuhay kag pagka-delay sang ila sini nga mga increase. So both silingon, proper communication sa gyapon. Okay. Open ang both parties. Importante may dialogo between sa mga workers, ang aton nga ang employer kag establishments kag kun kinahanglan third party from dole, willing gid ang dole nga magpatunga sa sinayang order poll. Okay. Nel, madamo gid nga salamat. Muna naton nga balita para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo salamat Janelle Baclay sa report sa sining pahanumdom sang DOLE na dapat magsunod gid ang mga business establishments, ang mga companies sa sining bag-ong wage order. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. 30 minutos makaligat sa takna ng alas 9 sa aga. This time magpakigangot kita sa Office of Civil Defense. Kaupunta sa piyak nga linya spokesperson sa Office of Civil Defense 6 si Ma'am Tina Ilustre Mayor. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong aga. Yes, maayong aga, JP. Kag maayong aga man sa pinalangang mga talangati. Ma'am, kamusta ang preparation sa Civil Defense Western Visayas? Hindi subong, no? Ara na sa signal number 1 ang isla sang Panay bangod sang bagyong Verbana. Yes, no. So as of 5 a.m. this morning, dineclare na initial nagtagwa na ang pag-asa naton sa typhoon Cyclone Bulletin na tagkasugiin nga nabutang sa signal number 1 ang gilid nga Western Visayas, lakip ng Kaluya Island sa Antique kag ang Isla San Gimeras kag lang buot silingon sinina. So apektado ng mga classes ang mga biyahe kag ang trabaho posible sa pila ka mga areas diri man sa isla sang panaanim sa gilid nga Western Visayas. So sa karon ongoing sa karon nga napadi kayo nga pre-disaster risk assessment scenario building sa central office ni JP para mabalaan kag maplanuhan sa maayo ang magintikang sang bilog nga whole of nation approach sa mga national government agencies natin considering na matraverse ining bagyo Northern Mindanao, whole of Visayas and Southern Luzon. So karon alaunang sa hapon magpatigayon ng kita sa localized diri na sa regional level nga Pitra kag gina-expectan naton nga pagmatakon ang alert status sang RDR RMC Operations Center pataason ni possibly sa red alert status karon sa hapon. Ma'am, subong signal number 1 pero sa aton nga forecast abi sa pag-asa anong gina-expect naton dira sa OCD magasaka pa ang signal ri sa aton Ma'am Tina?
Actually, kay ginalantaw to diri ang forecast track sa bagyo, to hindi siya samtang magbaybayon niya ang punsod, wala siya kini-expect na magbaskog siya. Tropical depression lang siya sa gihapon. I-expect na signal number 1 lang gid kita, at mo siguro mga signal number 2, pero very slim ang possibility kung sige-sige lang niya, kung sundo niya lang ni ang forecast subong kung wala sa mga pagbago. Ang buot silingon sini, medyo mahina ang hangin, pero expectaron ta ang pagbubo sa mabaskog na ulan. So, as experience na several typhoons, bisan wala sa hangin, kag kubulanon kita, may gina-expectar kita ng pagbaha-baha, especially sa mga waterways, mga low, sa mga flood-prone, flood risk areas naton, including mga waterways naton, ang mga poblasyon areas sa mga banwa naton, and even sa mga kabukiran na very prone man sa landslide. So, ina sa mga ginahandaan naton sa karon. Ma'am, anong instruction nato no sa sining mga lugar nga na-mention mo ang mga ginabaha, mga masami na landslide para nga mas temprano kag hindi sila mahulaan in kaso nga mag-umpisa ng pagbubo sang mabaskog na ulan. So as always, ang number 1 ginaton nga gina-instruction sa atong mga kauturan is implementing preemptive evacuation nato. Magsilin kita, Joseph, na mag-preemptive evacuation, wala pa nagatupa ang mabaskog na ulan, kung wala pa kita naka-experience sa hangin, mabaskog na hangin, mag-amat-amat, kung balaan ta nga delikado ang ato gina-istara, nara kita sa high-risk area, amat-amat na kita magsaylo sa mga evacuation centers nato or sa mga lugar, sa mga pariente sa abiyan nato na mataas ang ila lugar, iniabot nga malikawan ang loss of lives. Ang kupidad nato niya, Joseph, mabalik ina siya. To di naton balikan, to di naton imuson, pwede talimpyuhan ang mga lutak sa aton balay, pero gina-avoid tagin na may madula ang kabuhi or even may ma-injure sa aton na members sa panimalay. So number 1, ginaton nga panawagan is for preemptive evacuation. Isa pa gid, ang muning pagpanawagan nato sa pagpreparar sa aton mga go bags na, mga emergency preparedness bags, sa pagsaka pamilya ko sa mga importante nato nga gamit, dokumento, pagkaon, papel, mga bulong, gatas, diapers ang kabataan naton, ibutang na para once mayroon na sa call for preemptive evacuation or bisan tab sa magnatungato na lang kamo, isa nyo na lang kabakwit. I-secure naman na ato mga panimalay, ang mga puno, pang tastasan ta na o kung pangtutuan ta ng mga puno na, agon malikawan man ang pagka-injuries, ang mga pagkadagdagan kita sa mga debris, alin sa mga kahoy naton, Joseph. Kaganti sa kagid is dapat pamati gid sa mga warnings, tag-advisories, aliyan sa legitimate news sources, mga government agencies, and media partners naton, agad na malikawan ang panic kag paglapta sa fake news. Na-observe naton, ma'am, ang preemptive evacuation, halos tanan naga-cooperate man, pero may iban lang gid nga masin nga to, maisip na lang naton ang nagapakatiga. Kagti amo pa ning mga nagapakatiga, amo ning pila sa mga nagkalamatay gid in the past nga mga bagyo, Ma'am Tina. Yes, that's correct, Joseph. No, amo nang ginakasubo tagid kay despite sa panawagan naton sa preemptive evacuation, voluntary preemptive evacuation, may era gid sa nagapabilin sa ilang mga panimalay kag amo ini silang pila ka mga casualties naton, mga injured naton kag bawian sa kabuhi sa nagliligan ng mga bagyo. Susubong gina panawagan ng ginaton ang proactive na pagpatuman sa preemptive evacuation. Remember, once mag-preemptive evacuate, kay hindi lang imo kabuhi ang imo ginasalbat kundi pati man ang aton ng mga rescuers. Kay syempre ang rescuers naton kung sa lalbaron, makagtugi na sila at the risk of their own lives man. So naluoy man kita sa aton mga responders, magpamati kita sa panawagan kag mag-cooperar kita sa advisories. Okay, ma'am, may data man no ang aton sini MGB no sa mga lugar nga masiling naton landslide prone pati mga flood prone. Ang na-observe man naton, ma'am, let's say subong no nagbagyo ang ilang nga balay nagkalaguba, tapos after sang bagyo kayuhon, dugay-dugay may bagyo naman, makayo naman. So may may coordination sini ang Civil Defense Abe sa mga natungdan nga ahensya para ining mga balay balamang nati do masami ginabaha, gina-landslide, apektado man ang mga malapit bala sa mga coastal areas nati. Basi amo na ning time na dapat i-relocate sila or i-silo, Ma'am Tina.
Actually, isama na sa ginabuso natin Joseph, no, we are actually closely working with DSUD, the National Housing Authority, kung anong pwede natin mahimo sa sining mga panimalay. Isa nato nga, galing nga ginalang taunan, nga ini nga mga pumuluyo, they have been there for several decades na, kanang ilang mga plangadoyan, ara man na dira. Not to mention, nga ini nga mga kadutaan, ara gid sa ila panimalay, sila ang nagatanag-iya. So, in fact, we have been doing this for kanlaon, na kamadungduman mo last year, na ginapangitaan sa mga resettlement areas, sa mga families na affected sa vulkan. And we hope to replicate this kind of rehabilitation effort, recovery and rehabilitation effort diri sa may Western Visayas, Joseph. Balanta ma'am nga babulubugat ini pero nakita nato no ang pagbinuligay sa pagpanguna sang Civil Defense Western Visayas damo na sang nahimo alin sa pagpabaskog sang disaster response, and I believe sa pagtutok naman sini ma'am nagapati kita nga mabuhin-buhinan ta ang mga problema balang nga ginapaabot naton sa tagsa ka bagyo. Yes, Joseph, kung mo na gani ang tanawagan natin man sa mga kauturan natin for cooperation, kay hindi man pwede na ang mga government agencies talaga magahulag, kinailangan naman ng cooperation pag support hindi lamang sa community but also sa mga local government units. And we were very happy that nga sa aton na paglibot sa kinalikdan ng mga inadlaw, very receptive ining mga local government units nato, ng iba nag-offer sa mga bakante nga lote nila katindugan sa mga regional evacuation centers. May araman sa iba nga nagapanumduman nga magpa-provide sa mga resettlement areas para sa mga affected population naton. Okay. Lastly, Ma'am Tina, imo na lang mensahe panawagan sa publiko. So sa atin nga mga kauturan, no, may ara kita sa bagyo, gina-expect naton ini siya nga magalaslas diri sa Western Visayas buwas gid nga adlaw. So ginapanawagan naton ang kooperasyon sang tanan for preemptive evacuation kag magpamati gid sa mga warnings and advisories sa aton nga mga legitimate news sources, mga government agencies and legitimate media platforms naton. Kita pati nga ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Madam Bukit, salamat. Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa OCB6. Madami mga salamat, Joseph, kag maayong aga sa inyo tanan. Batian mga kabiyanan, si Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Civil Defense Western Visayas. Dito mangkot na tunto kay Ma'am Tina. Iba mo, ang observe natin, sample bisubong, naguba balay niya. Pagkaguba sa balay niya subong, tagaan bulig sang gobyerno, may assistance dira, food packs. Tapos kayuhon ng balay. Pagtapos kayo sang balay, ano sunod? Pagbagyo naman, maguba na naman. Ang masamigid sining biktima, ang mga ara gid bala sa balay nila, ara gid sa malapit sa baybayon. Ang mga balay nga ara gid sa na-identify sang Mines and Geosciences Bureau nga landslide prone, balahaon. Ang luyag naton may baluan anong himuon sini sa National Housing Authority kag DSUD parang ma-relocate sila. Isay logid ya. Parang kada bagyo bala ang pinsaron na lang sang aton mga masiling naton mabulubuhin-buhinan bala ang problema nga ginaatubang sang aton nga mga government agencies kada bagyo. Kiti kun mabuhinan naton ini masaylo naton sila sa mas safe nga lugar. Nagapati kita nga mas maka-focus pagid ang aton nga civil defense, ang iban pagid nga mga government agencies. Hindi lang luwat-liwat bala ang aton nga cycle sa paghandle sang disaster. Kagti mga kabyanan kita no, masobra pila na kita katuig nga naga-cover sining bagyo. Wala untat nga bagyo kada tuig kada pila ka bagyo nga daan ang ginabalita naton sa aton nga mga kauturan. So nakita naton bala nga anong pwede tang himuon. Kag ining ang ari no ginahimo subong sa gobyerno ang penalize pagpasaka sang kaso sa mga may kahimuan sang anomalya sa flood control. Nami one step na ni siya. Kabalan mong pundo nga matipid diri sang gobyerno. Magamit naton sa iban pagid kag mas kinahanglan. Nagapati kitang importante gid ang flood control. Ang problema lang kay may ara gid nga ginahimo nila nga ghost project. Wala gid sang project amo nang masakit pero may ara man niya nga wala man kuntani ghost project pero pila pa lang kabulan guba na. Bala? Kung gusto naton nga synchronize ini tanan.
Kagti na dumduman ko may proposal ni si retired Colonel Cornelius Salinas, ang head sa PDRRMO sa Iloilo, na mag-conduct sang flood summit. Isang sa paghiwat sa flood summit, madala naman ang problema sa sining mga balay, sining mga pamilya nga ara nag-i-start sa mga flood control sa mga flood prone areas. So dira mo makita nga importante gid ang pagbinuligay. Hindi lang itukyan lang naton sa government ini. Muning nakita ko gid naluoy gid ko nga daan may mga pila kita ka mga kilala nga ang ila balay ara gid sa baybay. Dugay-dugay kayo. Di anong pwede naton mahimo? Isaylo sila. Pero sa pagsaylo mo sa ila, damo ka man sang i-consider dira, damo sang mga factors para ma-convince mo sila masaylo. Kasi sa nasiling ni Ma'am Tina, tinuig na nada sila ya. Di ba? Tinuig, dinikada na nga ara sila, ila pa na ang duta, palinon mo lang sila kay tungod amo na, di ba? Kay tungod may bagyo, tungod kay amo na, hindi. So, lantangunta kung ano mga pwede naton mahimo. And I hope ang mga lawmakers kabay pa nga nila mangin priority nilang disaster response kung paano maka-recover ang aton nga mga kauturan sa sining bagyo nga nangin part na yas ang kabuhit nangin part na yas ang kabuhit ang bagyo amo na dapat nyo gid nga maintindihan nga paano kita mag-adapt sa sining nga mga disasters. Siyempre, ang isa dira is ang sakto man tong evacuation centers. Kinanglan mag-build sa mga evacuation centers, hindi lang basta-basta evacuation centers, mga regional evacuation centers nga kuning kaso gid man nga may matabo. Dira tanan. Kumbaga bala ang pagpadala bala sang bulig isa lang ka lugar. Kasi ano man ni komportable man ang aton nga mga kauturan kay kung ikit-ikit dira ka gilinutok ang pagsinarayo dira. Tanta kung isa, dua kadlaw, okay lang. Pero kung magdugay abi ang kalamidad. So muna, dapat damo gid. Kung tutukan mo lang ang ining mga problema, amuning dapat man nga tagaan sang nagakaigo pagin nga pondo. Pag-resettle sa ila, livelihood, sa aton nga mga kauturan. 45 minutos magaligid sa takna, alas 9 sa aga, magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom. Magabalik lang ang programa Balita Issue kag iban pa. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panamunok, tela ng baboy and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or kapneneng. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty.
Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. The award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. minutos makaligid sa taknang alas 9 sa aga pa rin kamo nagkapamati diri sa gyapon sa programa Balita Issue kag iban pa. Sa mga kauturan dira sa probinsya sa Guimaras, padayon sa gihapon ang biyahe ng mga sea vessels. Pero may mga pila lang ka mga limitasyon. 50% lang sa passenger capacity. Tapos ang Ro-Ro vessel, 75% lang sa cargo capacity. Para manimi sa safety sa aton nga mga biyahero, mga nagabiyahe. Gamay lang convenience sa aton. So, hindi mo nyo lang para nasa kayuhan. May mas stranded, pangita. Subong pa lang nga daan, hindi nyo na paguluton yung mag-signal number 2. Dapat may plano na kamuplan na headgate sa inyong mga transaksyon. Kaya hindi ka mo maalangan sa inyong pagpauli. 54 minutos makaligid sa takna ang alas 9 sa agang iban pagid ng mga balita patpatunaton sa masunod edisyon sang aton nga pagpangalagan. Pinapasalamatan ang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio Engineer Roy Louie kay pang sa transmitter Mr. Rochelle Jones Hotaher. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.